di ba? Kailangan swabe lang, kailangan relax lang. Kailangan disente ka. Kung disente ang ginagawa mo sa sarili mo, disente ang lalabas sa iba. Ganun yan. Kagandahan natin, nasa loob yan. Kaya huwag ka lalabas. Pangit ka. Malaya ka na. Paling na. Napakaganda ng buhay. Kung ating intindihin, tuunawain. Problema kaysa problemahin natin, gawin natin agad ng solusyon. Mga bagay na mali, na lagi natin ginagawa. Pag nakasanayan natin, mas mahirapan tayong tanggalin. Kung lagi natin sinasanay na mabuti ang ginagawa natin, mas madali nating maabot ang ating mga pangarap. Nagsisimula ito sa tamang pag-iisip. Ang isip natin ang gumagalaw sa buo nating pagkatao. Kaya panatiliin natin mag-isip ng malinis at magagandang bagay lamang. Minsan di baling matalo lang tayo sa usapan kaysa makipagtalo tayo. Kapag mainit ang ulo natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto. Mas nagiging mali ang mga salitang lumalabas sa bibig natin. Mas maganda kung manahimik na lang tayo, magpahinga, at ang sa ganun, kapag maaliwalas na muli ang isip natin, saka tayo magpaliwanag. Iwasan natin makasakit ang damdamin ng iba. Gumawa tayo ng mga bagay na malugod sa mata ng Diyos. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Higit sa lahat, maniwala ka na mayroong Diyos na parating nandyan. Maaaring mawala ang lahat ng meron ka, pero siya, mananatiling nandyan sa'yo. At lagi mong tandaan, kahit anong mangyari, okay lang yan. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko. Maraming salamat sa lahat ng taong tumulong sa akin. Maraming salamat. Nag-aalala ka, kakabahan ka, pabalik-balik ng sitwasyon. Oh, tira mo na. Kinakabahan ka na naman. Kasi sinasabi ko sa'yo, alam mo, ang puso natin, mabilis kabahan yan. Mabilis mangamba yan. Kapag nangyayari yan, lagay mo lang yung kamay mo sa dibdib mo. Ganyan. Lagay yung kamay sa dibdib. Ito, Ayan. Sabihin mo, okay lang yan. okay lang yan. Ganyan. Parang wala naman nangyayari. Ganun pa rin ba? May nangyayari, hindi mo lang alam. Maaaring wala nangyayari sa paligid mo, pero yung pananaw sa pag-isip, nagbabago. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Harapin yung mga kinabukasan mo. Tsaka hindi naman ang buhay. Dahil tulan tayo eh. Siyempre dapat, makapagnegosyo rin tayo. Alam niyo ba, na ang pinakamayayaman sa buong mundo, yung mga negosyante. Yan sila Bill Gates. Diba? Dahil, di hamak na mas maganda ang tumutubo kaysa sa mga sumasweldo. Ganun lang yan. Sabihin sa'yo ng mga lola mo, ng mga nanay mo, anak, mag-aral ka mabuti para pagdating ng panahon, magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero mas maganda kung, anak, mag-aral ka mabuti para pagdating ng panahon, magkaroon ka ng magandang negosyo. Ganyan ang kasabihan ng mga mayayaman. Ano? Punto. Alam mo na, paris ka sa bata ako, no? Alam mo yung kwento mo na lang yan sa pagong. Wala kami pakialam sa nararamdaman mo eh. Ito ko lang kayo magtrabaho sa waldingan ng papel. Kwento ko sa'yo, gusto mo? Eh baka kayo, babali pa ako kayo ng badong. Mali ang kasana ni Mang Badong. Sabi nyo. Wala mo kami fishing. Uy ko talaga. Halimbawa, bigyan ko na ng piso. Ito ng piso. Bigyan ito ng piso. Makakain na ba kayo niyan? Hindi pa po. Diba? Kinakailangan niyo pa ulit paghintay ng panibagong tao para makahingi ng barya. Akin na yan. Akin na yan. Halimbawa, bigatan ng 20. Oh, bibigatan ng 20. Bibigatan ng 20. Makakain na ba kayo niyan? Opo. O, diba? Yung sinasabi ko sa inyo. Susunod, pag manghihingi kayo, lalaki nyo, sabihin nyo, Kuya, pingin naman po ng buo. O kung wala po, kahit barya na lang. Diba? Para medyo bago yung style. Okay? Sige na, kumain na kayo. Hoy, sipon mo, punasan mo! May bago yun ha. Kuya, pengin ng buo. Alam mo kasi boy, minsan, yan ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Pwede naman tayong manghingi ng malaki,
Pero sa inyo tayo nanghihingi ng maliit, di ba? Alam mo ang Diyos, ang gusto sa ating ibigay, laging yung pinaka-the best, lagi yung pinaka-malalaki, di ba? Tandaan mo lang, dapat meron kang malaking puso sa pagtanggap at malaking puso sa pagbibigay. Ganun lang. Part 2 na talaga! Hindi mo talaga kaya to. Wala talaga yatang mangyayari sa buhay ko. Lagi akong fail. Lagi akong nagkakamali. Sa bahay, lagi akong nasisisi. Sa trabaho, lagi akong palpa. Wala na yata talaga akong halaga sa mundo na to. Lagi akong talunan. Hindi na yata maayos ang buhay ko. Napakamalas ko talaga. Alam mo bro, wala naman talaga taong malas eh. Tsaka yung sinasabi mong fail, ang pinakamagandang ibig sabihin ng fail, first attempt in learning. Unang beses ka sumubok, sumablay ka, pero ang mahalaga, dapat natuto ka. Para sa pangalawang pagkakataon, pag ginawa mo ulit, maging successful ka na. Itong 1,000 na to, nihalaga ba to? O naman, ang hirap kitain yan. Ito mo ko dito. Halaga pa rin yan. Kung ilaglag ko. Kahit pa, ganun pa rin yan. Kung apa. Pera pa rin yan, Jex. 1,000 pa rin yan. Hindi magbabago. Ganyan ng Diyos. Masira man tayo, malaglag man tayo, apakan man tayo, lagi tayong mahirga sa Kanya. Diba? Saka alam mo, binabalik ko yung mga sinabi mo eh. Yung talunan ka, simula pagkabata ka, mali yun eh. Alam mo bang, ipinanganak ka pa lang, panalo ka na? Paano mo sabi yun? Isipin mo dahil sa milyong-milyong sperm cells ng tatay mo nakipaglaban, ikaw ang nanalo. Ikaw ang lumabas. Ang swerte mo dahil iba ka napunta sa tissue. Iba nasa kumot pa. Hindi ka lang. Ito pa, lintik pa tong mga gobyerno natin. Itong pangulo natin. Kung hindi sila kurakot at hindi sila magnanakaw, dapat ngayon, mayaman na ako. Ganon? Oo! Hindi pala niyan. Yan si Mang Ambo. Oh, si Ambo. Di ba dati magkatahulang yan, di ba? Oo, talagang masipag naman yan nung bata pa lang si Ambo. Ang laki ng bahay, Malaki na, talaga. Eto, si Mang Gustin. Oh, si Gustin. O, yung bahay niya. Oh, Ang laki, may internet siya pa sa ilalim. oh. Kasi yan si Gustin, matiisin yan at masipag mag-aral. Eto, Oh, si Mang Badong. o si Badong. Dating vulcanizing shop lang yan. Oh, Ngayon, ang daming taong pinapasweldo. Di ba? Ginawa nila yung pinakamakakaya nila. Binigay nila lahat. Minahal nila yung trabaho nila. Kaya nangyari, sinuwerte sila sa buhay. Ibilik sa kanilang tadhana yung mga bagay na ginagawa nila. Di ba? Tsaka, pansin ko lang, kabats may mga yan eh. Yung gobyerno nila at saka presidente nila nung panahon mo, isa lang. Di ba? oh, isa lang. Oh, kita mo, nangyari, sila umasenso. Tayo. Ganyan pa rin, di ba? Oo nga, no. Di ba? Basta sa buhay natin, kailangan lagi mo lang galingan. Madapa ka man, bumangko ulit. Magsimula ka man sa pinakauna, basta dahan-dahan ka aangat sa buhay.
Di ba? Alam mo, naniniwala ako, kuya. Si... Di ba yung sinabi mo sa akin nun? Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Hindi dahil sa sinabi mo. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob dun. Iba yung ginawa mo sa akin. At lagi kong tatandaan, Yex. Kahit anong mangyari, okay lang yan. Maraming salamat. Ah, ito nga pala, pamilya ko. Hoy! Raymond! Ito ang panganay ko. Guwapo! Baby mo ba to? Ano pangalan niya? Ano pangalan? Raymart! Raymart! Guwapo. Oo. Ingat kayo, ha? Mm-hmm. Sige na, ingat kayo, ha? Salamat, Yex. Okay. Salamat. Napakaraming tanong sa isip natin. Pero ang totoo naman, hindi naman talaga natin alam ang tunay na sagot. Tanging siya lang ang nakakaalam, di ba? Kahit anong pagpaplanong gawin natin sa buhay, kahit anong gawin natin subok, kahit anong pilit natin, minsan hindi pa rin nangyayari. Kasi baka meron siyang ibang mas magandang paraan, di ba? Kaya lahat ng bagay, pagpasalamat mo sa kanya. Pagpaubaya mo sa kanya ka magpaalam at humingi ng guidance. Napakaraming pagsubok ng buhay. Mga problema, mga biglaang sakuna. Kapag nangyari yun, huwag ka muna mangangamba. Kalmahin mo ang sarili mo, magdasal para lumambot ang puso mo, saka ka mag-isip ng tamang solusyon. At kung palagay mo, hindi mo na kaya dahil parang lahat ng pwede mo magawa ay nagawa mo na. Baka may nakakalimutan ka, tawagan mo siya. Kahit kailan hindi siya nagiging cannot be reached. Ang mga bagay na hindi natin kaya, kung maisip sa sarili nating paraan, kaya huwag natin sarilinin. Dahil pag paraan niya ang pinagpaubaya natin, walang bagay na imposible. Manatili kang mabuti kahit nasa pinakamasamang araw ka ng buhay mo. Lagi mong iisipin na kaya mo. Palakasin mo ang isipan mo at pananalig sa Diyos. Para sa ganun, araw-araw kang may gana at determinado patungo sa pinapangarap mo. At hindi ka makakaramdam na matinding panghihina ng loob dahil alam mo, lagi siyang nandyan, nakagabay sa'yo. Kung may mga bagay akong naabot para sa sarili ko, eh bakit imposible para sa'yo, di ba? Huwag mo ikukumpara ang buhay ang meron ng iba dahil hindi mo naman alam ang totoong pinagdaanan nila. Habang umintindi ka, mas lalong lumalawak ka. Habang nabibigay ka, mas lalo kang binibiyayaan. Tandaan mo na okay lang maging matalino ka at magtipid sa pera. Pero huwag ka magiging madamot. Magkaiba yun. Tumulong ka hanggat kaya mo. Huwag mong pansinin ang mga taong naninira sa'yo. Dumiretso ka na ng lakad mo at iwan mo sa kanila yung ganong klase ng pag-uugali. Darating ang panahon na sila na mismo maglulubog sa sarili nila. Magpasalamat ka kung may nakuha ka. Magpasalamat ka kung bumagsak ka. Lahat ng bagay pagpasalamat mo. Dahil lumiliit ang tsansa makapasok ang malulungkot na emosyon pag lahat na i-apply mo sa sarili mo. Enjoy mo lahat ng meron ka. Cellphone mo hindi na uso, sapatos mo luma, mga damit mo may sira, pagkain mo langgit na paulit-ulit. Maya't maya magpasalamat ka. Dahil like nito, ang lahat nga meron sila. Lahat ng bago nasa kanila, pero hindi naman masaya. Pagalingin mo ang sarili mo sa larangang mahal mo. Irespeto mo mga bata gaya ng pagrespeto mo sa matanda. Mahalin mo mga kaibigan mo. Alagaan mo ang pamilya mo. Maniwala ka sa sarili mo. At higit sa lahat, maniwala ka sa Diyos. Bumagsak ka man sa buhay, bumangon ka agad. At lagi mong tatandaan, lagi mong sasabihin, okay lang yan.